Binibining Pilipinas 2025 Final Prediction, ilalatag ko na. Hello Caruelas, mabuhay! This is Gaysal Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayo lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa mga supporters. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaysal Ortega, Cruella in Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo ni Caps na maglabas ako ng aking mga video. At ngayon, ay sasabihin ko na sa inyo ang aking final prediction sa Binibining Pilipinas 2025 Beauty Pageant at magaganap nga ito sa Sunday, 8 PM sa Araneta Coliseum. At syempre, hindi ko pwedeng palagpasin ang final prediction ko sa kanila ng bonggang-bongga. Okay, feeling ko naman, wala naman silang inilabas na format. So, feeling ko, top 15, and then top 8, and then Q&A. Kasi ganun lang naman yung format ng Binibining Pilipinas. So, ito muna so far ang susundin ko. O, diba? So, possible na pasok sa number 15 ay itong si Miss Andrea Indicio, Binibini 19 from Quezon Province. Kasi medyo malakas naman yung datingan niya, ayos naman. Hindi nga lang yung standout at queen na queen, but so far, so good. Tingnan natin kung ano ang ilalabas niya sa finals. Kung kakabog pa ba siya or iangat pa niya yung level niya. May number 14 sa aking listahan, Miss Nika Dakanay, Binibini number 31 from Santo Tomas, Batangas. Maraming taga Batangas dito. Isa siya sa mga malakas, si Nika Dakanay. Dati na rin siyang jumoin sa mga national pageant, pero hindi siya nakakapasok. But this time for sure makakapasok itong si Nika Dakanay at may number 14. Number 13 sa aking listahan, Victoria Mejia ng Pangasinan, Binibini 9. Actually, siya sa pinaka-dark skin dito sa sa ano ba tawag dito? Sa competition ng Binibining Pilipinas, pero ang ganda niya. Morenang-morena talaga. Siya yung magandang morena dito sa Binibini. Kasi, di ba, mapuputi halos yung mga winner ng Binibining Pilipinas nowadays. At saka, si Binibining Pilipinas International, si Myrna Esguera ay medyo morena. So, parang mas dark pa ng very light itong si Victoria na maganda. Kaya nilagay ko talaga siya sa aking number 13. Number 12 sa aking listahan, Jimil Sosa, Binibini 27 from Mandaluyong. Feeling ko makakapasok siya. Yun lang ang aking prediction sa kanya. Feeling ko naman makakapasok siya. Malakas naman yung kanyang alam mo yun, yung pakiramdam ko na aabot naman talaga siya sa top 50, kaya nilagay ko siya doon, diba? Wala lang, parang isa sa mga strong, si Miss Mandaluyong. Number 11 sa aking listahan, Genuine Nikki, tama ba? Miss Caloocan City, Binibini 33, isa din siya sa mga malakas, marami siyang fans, maraming hakot diba? And to be fair naman kay Binibini 33, si Miss Caloocan City, very, very marami talaga siyang fans, lalo na doon sa Parade of Beauties ng Binibini, talagang kumabog talaga siya, isa sa doon sa may pinagtitilian ng people, na bonggang-bongga. Number 10, sa aking listahan, Jeanette Reyes, Binibini 1, from Batangas City. Diba? Kanina, Santo Tomas, Batangas, si Nika Dakanay. Ngayon, si Batangas City naman, Jeanette Reyes. Actually, siya ang nagsiset ng tone sa Binibining Pilipinas. Siya ang nauuna, kaya mapapansin mo talaga siya. Tapos siya ang nakikita mong mauna. So, maiko-compare mo bagay yung mga susunod sa kanya kung sino yung better sa number 1, which is tumatatak siya ng bonggang-bongga, kaya nilagay ko talaga siya sa aking number 10. My number 9 sa aking listahan, Patricia Santiago, Binibini 2 from Bulacan. Actually, sa lahat ng contestant dito, maliban na lang sa mga front runner talaga na kapag ng fans, si Miss Bulacan isa to sa napakaraming hakot at mga fans ng bonggang-bongga, kagaya ng pagtili ng video okay dyan. Charot lang. Hindi. Ito talaga si Patricia Santiago. Isa siya sa mga tinitilian, talagang sinisigawan ng mga tao.
very bubbly ang personality, tapos kabog din ng when it comes sa stage, sa mga galawan niya ng bonggang-bongga. Kaya for sure, pasok ito sa Banga, Bulacan at my number 9. Ngayon, ito na, top 8. Top 8 na to, ito na yung pagpipiliin ng Corona, di ba? Lagi silang tumatop 8 ng bonggang-bongga. Pero ito, feeling ko, pasok sa top 8, Francesca Beatriz Abahlahon, also known as Beatriz Macleland Atichona. Charot lang. Binibini 12 from province of Baclan. O, di ba? May alma mater. Hoy, alma mater. May kababayan, Beatriz Macleland Abalahon. O, so, I think papasok naman siya. Hanggang top 8. O, ayun lang. Wala masyadong comment. Punta na tayo sa number 7. Nakakaloka. And De Mesa. O, diba? Binibini 22 ng Batangas Province. Oh, diba? Daming taga Batangas. 3 silang taga Batangas. Pasok lahat sa Banga. Kasi magagaling eh. At saka mukhang kakabog talaga si Ann De Mesa ng Batangas Province. Oh, diba? Pasok siya. Pero may chance na magka-runners up or magkaroon ng corona. Kasi dito sa top 8 ko na to, nakadepende to sa Q&A nila eh. Nakadepende na to sa whole package nila kung sino talaga ang kakabog ng bonggang-bongga. Kaya feeling ko, dito sa top 8 ko, pa-first runner-up man or kaya title, silang lahat possible at qualified doon ng bonggang-bongga. So, nilagay ko sa aking number 7, si Ann De Mesa ng Batangas Province. My number 6, sa aking listahan. Hindi nyo to naasahang papasok, pero for sure, papasok siya. Maria Alexandra Mata, Binibini 28 ng Tarlac Province. Nakita ko siya in person maraming beses. Sobrang na-amaze talaga ako sa beauty niya. Ang ganda. Ang ganda. At hopefully ay kumabog talaga siya sa finals. Lalo na ang Q&A ano niya. Kasi wala pa akong nakikita ng mga Q&A session niya. So hopefully maganda kasi beautiful siya. Number 5 sa aking listahan. O, diba number 5 na tayo ang bilis. Joanna Marie Tarnley ng Pampanga, Binibini 32. I think papasok talaga siya sa top 8. Pwede rin siyang magkaroon ng international, globe, first runner-up, second runner-up. Possible yon na makakukuha talaga din siya ng corona or papasok lang din siya sa top 8. Malakas siya. Aminin nyo, maganda pa. Dati siyang sumali sa Miss Universe Philippines, tapos nag-back out, pero dito siya ngayon sa Binibini, at pinapatunayan niya na kabog naman talaga siya. Binibini 32, Joanne Marie Tarnley ng Pampanga. Okay, at papasok na tayo dito ngayon sa aking second runner-up. Ako, ito talaga. Second runner-up, Binibini 7, Annabel McDonnell ng Iligan City. Qualified, I don't know, Annabel. Pero I'm sure papasok talaga at aabot siya hanggang dulo. Yun ang nakakasigurado ako about Annabel. Pero Corona, I think medyo, I don't know, perspective ko lang to ha. Mukhang hindi at magiging second runner-up lang siya. For me lang. Pero kung tataas mo siya sa Globe, wala naman ako problema. Support naman tayo dyan para ilaban siya sa Miss Globe 2025. And first runner-up, oh my God, nalungkot talaga ako kasi parang ang sikip na din eh. First runner-up, Kathleen Espinido, Binibini 80 ng Siargao. Ay, pili ko Corona to eh. Pero parang, pag ina-analyze ko, mukhang first runner-up. Grabe. Kasi siya is facially beautiful talaga. Si Kathleen Espinido. Normally, pag facially beautiful, nagiging first runner-up lang. Charot lang. Pero, kung may corona man siya, international or globe, wala naman akong problema. Pero, ilalagay ko talaga siya sa first runner-up. O, tingnan mo, nag-agree yung baby. Bongga-bongga. Kaya, ilagay ko siya sa first runner-up, Kathleen Espinido, Binibini 80 ng Siargao. At eto na nga. Feeling ko, sa prediction ko lang to ha. Pero, hopefully, Binibining Pilipinas Globe, Katrina Johnson, Binibini 25 from Davao Province.
nalulungkot ako kasi pag manalo siya sa international, hindi talaga siya magkakompete kasi sagad na yung edad niya. At kasi next year pa siya lalaban ng bonggang-bongga. So, medyo delikado siya. So, ilagay ko talaga ng bonggang-bongga sa Globe lang muna siya. Pero, kung hindi talaga yung edad niya, hindi delikado, international talaga yung deserve niya. Katrina Johnson ng Davao Province. At ito na, Binibining Pilipinas International. Ang kokoronahan ni Myrna Isguera, Dalia Varde, Katab, Binibini 36 ng Las Piñas. Pili ko siya. Kung hindi man siya yung Binibini Pilipinas International, Globe siya. Pala decision pala ako for today's video. Piling ko siya talaga. Ang lakas ng dating, ang lakas everything. Face card, value, pang international barbihan, kabugera, Myrna Isguera ang galawan. So, feeling ko siya talaga. Feeling ko lang yun. Pero kung anong feeling nyo, valid naman yan. Comment down below na lang kayo kung sino ang Binibining Pilipinas International ninyo at Binibining Pilipinas Globe. Tapos meron siyang Binibining Pilipinas Playtime. So, comment down below lang kayo at saka ilabas ninyo ang inyong mga mananalo na possible na manalo ng corona sa Binibining Pilipinas sa Sunday, June 15, 2025. Ayan, maraming salamat sa inyo. Thank you so much sa pagsubaybay din at sa lahat ng hindi pa dyan nakasubscribe. Parang awa naman ninyo, mag-subscribe naman kayo. Di ba? Share this vlog and prediction and thank you so much. This has been Gazel Ortega. Maraming salamat again. Paalam.